Maraming salamat sa iyong katanungan, Health Seeker PH, at sasagutin natin yan. Marami ang nag-aakala na kapag sinabi nating stroke, lagi na lang itong tungkol sa putok na ugat. Pero, meron tayong isang uri ng stroke na tinatawag nating ischemic stroke or infarct. Dito, walang tumatagas na dugo. Pero, unti-unting namamatay ang utak mo dahil sa gutom sa oxygen. Kaya tara, pag-usapan natin yan. Ang utak natin ay ang main switch ng kuryente ng ating buong katawan. At para gumana ito, dapat tuloy-tuloy ang supply ng dugo at ng oxygen. Pero sa ischemic stroke o tinatawag nating infarct, pwedeng may bara, may clot, o may taba na humaharang doon sa daluyan. Ang motor center natin na nagpapadala ng signal sa ating mga muscles para gumalaw ito. So kapag may bara sa parting to, nawawala syempre ang kuryente. At kapag hindi na nakakatanggap ng utos ang ating muscles galing doon sa main switch, which is ang ating utak, doon na nakikita yung mga sintomas ng stroke kagaya ng paglaylay ng mukha at panghihina ng braso. So yan na yung signal na may failure dun sa function sa iyong brain. Sa kaliwang bahagi naman ng ating utak ay nandoon ang language center. Ito ang nagpoproseso ng ating mga salita. Pero kapag nawalan ng oxygen doon, kahit alam pa ng pasyente kung ano yung sasabihin niya, hindi na kayang iproseso ng utak ito at i-coordinate sa dila. Ito ang rason kung bakit isa sa mga sign ng stroke ay ang speech impairment o yung pagbubulol-bulol sa pagsasalita. Gaya ng sinabi ko, meron tayong dalawang uri ng stroke. Pag-usapan natin yan. Napag-usapan natin noon ang tinatawag nating hemorrhagic stroke. Sa ibang termino, tinatawag namin itong bleed o sa simpleng salita, ito ang tinatawag nating putok. Pumutok ang ugat dahil sa pressure. Pumakalat ang dugo kaya sumisikip ang loob ng bungo at naiipit ang utak mo. Mas mabilis itong lumala dahil sa pressure. Ngayon naman, ang pinag-uusapan natin ay ang ischemic stroke o sa ibang termino, tinatawag natin itong infarct. Sa madaling salita, ito ang bara. May clot na parang plaque. Ang brain tissue ay unti-unting namamatay dahil sa gutom sa oxygen. At alam nyo ba na ito ang pinaka-common na stroke sa lahat dahil 87% ng mga stroke cases ay dahil dito. Bawat minuto, milyong-milyong brain cells ang namamatay. Kaya naman, gamitin nyo ang FAST. Letter F, face drooping. Tignan nyo kung pantay ba ang dalawang side ng kanyang mukha. Tignan nyo rin kung may isa bang hindi gumagalaw o isang nakalaylay. Para gawin ito, pangitiin nyo ang pasyente. At ang red flag, kapag nakita nyo na mayroong isang area na hindi gumagalaw, o tabingin na rin siya kung ngumiti. Letter A, arm weakness. Ipataas ang dalawang braso sa pasyente at i-hold mo ng 10 segundo. Red flag na kung may isang bumabagsak o meron bang isa na hindi niya maitaas o nanginginig-nginig na. Letter S, speech difficulty. Para malaman nyo to, ipaulit sa pasyente ang gagawin nyong sentence. Halimbawa, maganda ang panahon ngayon. Pakinggan nyo kung tama ba, malinaw ba ang mga words na ginamit niya. Dahil kung hindi, red flag na kung siya ay bulol-bulol o meron na siyang slurred speech, hindi niya na mabanggit ang mga words o hindi niya mabanggit yung buong sentence, at kung hindi na rin siya makaintindi. At letter T, time to seek help. Kung may nakita kayo na kahit isa sa mga simptomas, huwag nang maghintay pa. Tumawag agad sa mga emergency services or dalhin agad ang pasyente sa ospital. Mas maaga, mas mataas ang chance na ma-save mo ang kanyang brain. Bakit bawal ang home remedies? Bakit bawal ang gamot? Kasi unang-una, hindi mo pa nga alam kung anong stroke ang meron siya. Kung bleed o infarct. Paano kung bleed at pinainom mo siya ng aspirin? E di lalo lamang tatagas ang dugo at mas pinalala mo lang ang problema ng pasyente. Eh bakit bawal ang tubig? Dahil bagsak ang kontrol niya sa paglunok, baka mapunta lang ang tubig doon sa baga. So imbis na stroke lang ang sakit ng pasyente mo, dahil sa ginawa mo, nilagay mo pa siya sa risk for pneumonia. Eh bakit bawal ang pagtusok ng karayom? Kasi wala naman itong clinical basis para matunaw ang bara sa loob ng utak. Kaya tandaan, sa stroke, time is brain. Huwag sayangan ng oras sa mga maling akala. Maging mapagmatsyag kaalaga. May natutunan ka ba? Share mo na. Ingat!